Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa mainit-init pang balita. At ito po ay ang di umano ay pa-formal na pagsuko ni Pastor Queboy, kagaya po na nakikita nyo dito sa taas ng mga unang larawan ng kanyang pagsuko. So, ayon sa PNP ay nagpahayag ng kagustuhan si Pastor Queboy na sumuko na dahil nagbigay na yata ng ultimatum ang PNP dito sa loob ng compound ng KOJC na kumbaga mag-all out na sila dito sa ginagawa nilang paghahanap kay Pastor Queboy at well, siguro napagtanto o napag-isipan ni Pastor Queboy na maraming tao ang masasaktan. Siyempre, yung kanyang mga loyalista, yung kanyang mga deboto na, well, kitang-kita naman natin na handa siyang ipagtanggol, masaktan man sila o wag naman sana ay magbuwis ng buhay. Mapangalagaan lamang po siya. So, malamang yun ang tumakbo sa kanyang isipan. At kaya mas minabuti niya na sumuko na po. So nakakagulat lamang po dahil doon sa mga nauna kong video, sinasabi ko na malamang sa wala na si Pastor Queboy dito sa ating bansa. So sa tingin ko, nagkamali ako ng konti doon dahil inisip ko na ang isang katulad niya na maraming pera, maraming impluwensya ay makatatakbo sa ibang bansa at doon na maghanap ng political asylum dahil ayon na rin sa kanya ay ginigipit siya ng gobyerno ito. So, pwede siyang maghanap o mag-seek ng political asylum sa ibang bansa. Pero siguro, may limitasyon din ang kanyang impluwensya. Baka dito sa mga bansa na maaaring magkanlong sa kanya ay mukhang sa tansya niya ay hindi siya mapagbibigyan. Dahil alam naman po natin na wanted din po siya ng Amerika sa mga kaparehong kaso na kinakaharap niya dito sa ating bansa. So alam niya mas kikipot lamang lalo ang kanyang gagalawan kung lalabas siya ng bansa. Samantalang dito, ayan na nga, nakikita natin, mga matataas na opisyal ng ating gobyerno ang nagtatanggol sa kanya at sukat na isakripisyo nila yung kanilang posisyon o maipagtanggol lamang po siya. So siguro inisip niya na mas secure siya dito, ika nga, at malalaman natin kung talagang nag-underground ba. Kasi may nagsabi na bunker daw yung kanyang pinagtaguan. So ilalim ng lupa yon. Kung magkaganon man, tumama ang pulisya sa kanilang info, ika nga. So, congrats sa PNP. So, ngayon po ay, well, kanina pong alas 7 pasado, ay ibiniyahin na po siya from KOJC papunta rito sa Metro Manila at ngayon po ay pinoproseso na po siya. Siyempre dahil siya ay pinaghahanap ng batas, so kailangan dumaan siya doon sa mga normal procedures, booking, ika nga. So kasama rin po niya yung 3 o 4 na hinahanap din, mga matataas ng opisyal ng kanyang sekta. At katulad din po niya, dumadaan na rin po sa normal procedure. At well, yung mga kaso po yata doon sa Davao ay inilipat na rito sa Maynila at mukhang dito na po siya lilitisin. Ang katanungan na lamang po ay kung saan siya mapipiit. Pero since sa high profile siya, mas maganda siguro kung sa opinion ko ay sa detention center na lang o sa detention na facilities na lamang po ng NBI. Dapat malagak si Pastor Queboy dahil launa may kredibilidad pa naman po ang NBI sa mga tao, samantalang sa PNP
medyo ngayon pa lamang ay nagkakaroon na ng pagdududa sa kanilang pagganap sa kanilang sinumpaang tungkulin, lalong-lalo na po dito kay former Mayor Alice Guo na nalalambungan ngayon ng chismis, ika nga, kung bakit amak na amak sila na sa kanila ang dapat na custody ng o kustodya ni Alice Guo. Baka dito rin po kay Pastor Quebuloy magkaganon din dahil high profile din po ito at syempre maraming pera. Doon naman po kay Alice Guo, gumawa po ako ng separate video at kung hindi ho mamayang hapon, bandang gabi, i-upload ko na rin po. So sa loob ng isang araw ay dalawang video po ang ating i-upload. Dahil napakaganda nitong pinag-uusapan po talaga sa kalye ngayon ito. Lalong-lalo na po itong dalawang personalidad na to, si Pastor Quebuloy at si Mayor Alice Guo na maraming pera at siyempre maraming nag-i-interest na pumapel. Lalong-lalo na po, ito, pati sa politika, napapasok na rin po dito dahil marami daw pumapapel. Marami nagpapapicture. Ika nga, picture ng picture dahil baka raw may mga ambisyon sa 2025 midterm election. Well, tsaka na natin pag-usapan yun. Yung pag-usapan natin ngayon ay yung kay Pastor Quebuloy. So, ano ba ang dapat nating malaman patungkol dito sa ginawa ni Pastor Quebuloy na pagtatago? Siguro magandang itanong yun. Bakit nga ba siya nagtago? Bukod sa katwiran niya na pinagtutulungan siya, pinag-iisahan siya ng administrasyon ngayon, ano pa yung nagtulak sa kanya para wag sumuko o wag ipresenta ang kanyang sarili sa hustisya natin para maipagtanggol naman niya ang kanyang sarili. Ikalawa, siya ba ay ito turn over ng administrasyon na to ng ating gobyerno sa United States dahil wanted din po siya ron at meron po tayong kasunduan sa United States na kapag kami hinahanap tayo sa kanila at nahandoon, nahuli nila ay pwedeng pabalikin dito. Ganon din po tayo, vice versa. So, ibibigay ba siya ng ating gobyerno sa United States? Alam naman po natin ng United States, talagang ibang makiusap yan. So yan, magandang tanong din po yan. Ikatlo, sino-sino ba ang mga tao na nakakaalam na nandun lamang siya sa compound ng KOJC at sinong matataas na opisyal ang nakakaalam yan? Magandang tanong din po yon. Ikaapat, sino-sino ngayon ang mga politiko na pagkatapos niyang mahuli ay suportado pa rin po siya. Dapat din po nating makita yon. Ikalima, ano naman po ang magiging susunod na hakbang ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa nangyaring ito? Sila ba ay pupunta rito sa Maynila para magprotesta, para suportahan ang kanilang leader? O magpapahinga muna sila? Pero mas nakalalamang sa pumunta sila rito at mag-vigil, ika nga. So, sa buong buhay ko, 2 beses pa lamang po mangyayari ito na ang isang pinuno ng isang sekta ay ngayon ay nasa kustodyanan, nasa custody na ng gobyerno. Ang una ay kalimutan ko na yun yung kalbo na parang may katok. Pakisearch nyo na lang po yun, pero sa pagkakatanda ko, pangalawa na po to. Yung una, yun nga po. Meron din po siyang religious group. Ang kaso din po ay droga, panggagahasa, at kung ano-ano pa. Halos kapareho din po netong si Pastor Quebuloy, minus drugs nga lang po. So, sino-sino ang mga ika nga mga politikong papapel
pagka inimbitahan na po siya ng Senado, lalong-lalo na po ni Senator Risa Hontiveros. Sa lahat po ng mga high-profile investigations na nangyayari ngayon sa ating bansa, nasa bungad po si Senator Risa Hontiveros. Hindi pa po natin dinadagdag yan si former Congressman na Arnie Teves, na kung saan ay di umano malapit na po siyang mapabalik dito sa ating bansa. Babagsak din po siya sa kamay ni Senator Risa Hontiveros. Ang ikinakatakot ko na nga lamang po dito ay makakain na ng 3 personalidad na to ang oras ng Senado na dapat sana ay nakalaan para gumawa ng batas at alalayan ang kanilang mga constituents. Tayo yon. Lalong-lalo na po at 2 dilubyo na po ang dumadaan sa ating bansa, si Enteng at si Karina. So parang nasisentro na lamang po ang trabaho ng ating gobyerno dito sa mga nasabing mga personality na to, mga high profile personalities na to. So isa pang ikinakatakot ko dyan, baka pagkatapos po ng lahat ng ito, wala namang mangyari. Hindi po ba? Lahat po ng inimbestigahan ng Senado, wala naman silang naipasang batas, na rebisang batas, na angkop doon sa kanilang ginagawang Senate inquiry in aid of legislation. So, parang alam ko na, nakikita ko na, napo-foresee ko na yung magiging katapusan ng mga investigasyon na to. Pero sa 3 ito, wala akong tulak kabigin sa kanila dahil lahat puro mahalaga. Isa sa Pogo, na kung saan may mga taong namamatay. Ganon din po dito sa relihiyon kay Pastor Quebuloy. At ikatlo kay dating Congressman Arnie Teves, na kung saan isang gobernador ang namatay. At siya di umano ang pinagbibintangan o mastermind. So sana po lahat ng mga investigasyon na to ay magbunga naman ng mga batas na pwede nating pakinabangan. Dahil dun sa mga nakalipas na mga investigasyon, sarsuela lamang po at papogian lang ang ginagawa. So dito ko muna po tatapusin ng video na to at antabayanan natin itong kay Pastor Quebuloy na to, kay Alice Guo, at syempre dito rin kay dating Congressman na Arnie Teves. So maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat.